Malaking usok at apoy ang bumalot sa isang warehouse sa Liloan sa Cebu. Halos 8 milyong piso ang halaga ng pinsala sa sunog na iniimbestigahan pa ang sanhi. Natupok din ang 18 bahay sa Capoocan sa Leyte. Ayon sa ilang saksi, nagmula ang sunog sa kumislap na kawat na nalaglag sa bubong na gawa sa nipa. Simula na bukas ang sinasabing isa sa pinakamalaking balikatan military exercises ng Pilipinas at Amerika. Bukod sa libo-libo mga sundalong Pilipino at Amerikano, may mga observer din mula sa 14 na bansa. Nakatutok si Rafi Tima. Kuha ang mga ito ng AFP Western Command sa Palawan. Dumating na ang mga eroplano at equipment at inihahanda na ang mga pasilidad na gagamitin para sa balikatan military exercises ng Pilipinas at Amerika. Sa halos 4 na dekadang kasaysayan ng balikatan, magiging isa raw sa pinakamalaki ang pagsasanay ngayong taon na umpisa na bukas April 22 hanggang May 10 sa Palawan at Batanes. 16,000 sundalo ang lalahok at may observers pa mula sa 14 na bansa. Bago ang balikatan, magaganap muna ang Salaknib Military Exercise, isang army-to-army exercise ng Pilipinas at Amerika kung saan isa sa mga masusubukan ang mid-range capability missile system ng US Army. Lahat po ng available na assets ng Philippine Army ay gagamitin natin para makita natin yung interoperability nito sa lahat ng major service. Tinitingnan natin kung inline ba ito sa mga current SOPs, yung TTPs natin, yung tactics, techniques, and procedures pagdating sa combat operations. Ang malaking military exercise hindi raw nakatuon laban sa isang bansa. Una nang nagpahayag ng pagkabahala ang China sa deployment ng medium-range missile system sa military exercise. Sinabi pa ng Chinese Foreign Ministry noong Miyerkules na ang balikatan ay magdudulot lang ng greater insecurity sa panig ng Pilipinas. Kapansing-pansing malapit ang pagsasanay sa Taiwan at South China Sea, mga lugar na inaangkin at binabantayan ng China. Ayon sa isang analyst, bagamat paulit-ulit ang ganitong pahayag ng Pilipinas patungkol sa balikatan exercises, malinaw kung para saan ang pagsasanay. Nagko-coincide to nung shift natin, adoption ng ating gobyerno ng comprehensive archipelagic defense concept. Kasi the Armed Forces of the Philippines has been gearing up for what we call external defense. And of course, very specific to, it's defending the Philippine archipelago. Kabilang daw dito ang pagbili ng Pilipinas ng mga makabagong armas gaya ng BrahMos supersonic cruise missiles na naiulat na dumating na sa bansa. Magkakaroon din ng war games at drills sa international waters at anti-submarine drill operations ang balikatan ngayong taon. Dito raw talaga makikita ang pagbabago sa foreign policy ng bansa. We have a different president now who thinks that we have the chance, we have the opportunity to resist Chinese maritime expansion. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Hey, saya! Kay daming tawa ang hatid ng Season 2 ng inaabangang Running Man Philippines in South Korea. Ang kulitan ng OG runners dumoblet dahil di lang special ang kanilang guest runners pero star-studded din. Makikisaya si 2NE1 member Dara aka Sandara Park na patuloy ang pagiging proud Pinoy by heart. Ang bagong sparkle artist na si Nancy McDonnie, pati na sina Jelly at Elisa ng K-pop group na Eunice. Huhu no more dahil sasabay sa kulitan ng South Korean singer, rapper at OG runner ng Running Man Korea na si Haha. Mapapanood din ng ilang kapuso at sparkle stars gaya ni na Herlene Budol, Bianca Umali, Paul Salas, Michael Sager, Shaira Diaz at Archie Alimanya. Hindi naman nagpahuli si Josh ng SB19. Game na game rin makikigulo sina Rochelle Pangilinan, Alessandra De Rossi, social media personality na si Eruption aka Eric Tai at mixed martial arts fighter na si Mark Striegel. But wait, there's more dahil may magbabalik na OG runner, si Black Rider Ruru Madrid para sa isang special participation. Pero sino nga ba sa mga guest runners ang hindi inakala ng mga OG runner na makakasama nila? Ako literal, gulat kay Eruption, biglang binuhat Sa akin, si Haha, talagang hindi kami naging huhu. Teka lang, ako may konting huhu kay Haha. Ano? Abangan niya. Nagulat ako nag-guest si Nancy Samens. Yung Momoland, yung grupo nila, sinasayaw ko yun. Nalala ko yun. Kabulan. Ang non-stop kulitan ng runners abangan sa GMA ngayong May 11 at May 12. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings.
Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.